Hello everyone! Kamustang lahat? It's Michael here and welcome back with another episode about bougainvillea. This is my aloe vera plant and it's looking great, diba? She is the main star for today's video dahil she will act a significant contribution sa gagawin natin for our bougainvillea plants. But first, let's define kung ano at sino si aloe vera as a plant. Aloe vera is a succulent plant that grows as a perennial in tropical and subtropical climates. It contains a lot of benefits that can be used in different fields like medicine, cosmetics, and of course, in propagation of plants. Yes guys, aloe vera play a great role in propagating plants, especially sa mga cuttings gaya ng bougainvillea. Kaya naman, if gusto mong malaman, panoorin mo this video until the end para magkaroon ka ng idea and pwede mo ding gamitin sa propagation mo. Kaya tara, samahan mo ako. Ito yung mga halo-halong cuttings ko from different bougainvillea varieties na meron ako sa garden. Some are hard stem na and some are mura pa. And as usual, ang una nating gagawin is tatanggalan natin siya ng skin, yung bugis, para dun lalabas yung mga roots at mas mabilis lumabas ang mga ugat. Di ko maalala yung mga varieties na nakuha ko sa garden pero yung noted ko dyan is si Thema Red na matagal ko nang gustong i-propagate. And right now, kasi complete ko na yung varieties ng Thema series ko, such as the Thema Mary Palmer or Thema Mr. and Mrs., Thema Light Pink, Thema Red, and yung pinakabago sa kanila na considered pa as top rare is the Thema Yellow. And yung Thema Yellow ko, may mga na-propagate na ako at baka gusto yung mag-order, charot. Nakakatuwa kasi mabilis lang pala siyang i-propagate sa grafting. Soon, itatry ko siguro yung true stem cuttings naman pag dumami na yung mga sanga ng mother plant ko since kinalbo ko siya. Yung next na gagawin ko is magkakat ako ng dahon ng aloe vera at ito yung aloe vera gel ang gagamitin ko to induce yung roots sa mga bougainvillea cuttings. Kung hindi nyo natatanong, aloe vera is so great at promoting growth that is commonly used as a natural rooting solution or hormone used to help plant cuttings establish new roots or mga bagong ugat. So, ang gagawin nyo lang is yung aloe vera gel is ipapahid nyo sa skinned cuttings ng bougainvillea cuttings. Saka natin siya itatanim sa lupa. At ganun lang siya kasimple guys, and since aloe vera plant naman ay hindi mahirap hanapin dahil minsan nahihingi lang ito sa kapitbahay or if gusto mo namang bumili, super cheap lang siya. At konti lang din ang magagamit mong leaves kasi yung isang dahon ng aloe vera ay magagamit mo na sa mga maraming cuttings. Kaya naman if you have one sa bahay nyo, alagaan mo itong mabuti. At bago tayo magpatuloy, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakasubscribe, kindly click the subscribe button para maging updated ka sa mga latest at sa mga susunod na videos ko about boogies. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current at past videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much.
At yung propagation naman ng cuttings is the usual process na ICU method. Itong nabili kong plastic ay medyo maliit compared sa dati kong ginagamit. Buti na lang kumasya pa sa yung mga cuttings and yung plastic cups. Again, as to the potting mix naman, pre-moist na siya, which is ito din ang lagi kong sinasabi sa mga videos ko. Yung downside lang ng ICU method na isa-isa mong nilalagay yung plastic sa isang plastic cup is matrabaho. Most especially if madami kayong for propagation. Kailangan nyo talaga ng kasama. But if na-watch mo na yung isang video ko kung paano yung mas efficient na way ng ICU method, edi very good ka dyan. And if hindi pa, better watch na din guys. But either of the two methods, maganda siya kasi definitely magiging successful ang propagation mo ng bougainvillea cuttings. So, ayun guys, siguro yung next na gagawin ko is the video is to test yung power ng aloe vera by using it na hindi naka-ICU yung cuttings. Dito natin ma-determine if super effective pa rin ba siya kahit na hindi naka-ICU yung mga cuttings. And let's see, babalikan natin yung mga cuttings natin after 2 weeks or more kung ano yung magiging update nila using aloe vera plants. So, there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!